Ang amoy ng lemon-scented na sabon ay humalo sa alaala ng paboritong perfume ni Margaret. Dumidikit ang bula sa aking mga palad na may bakas ng katandaan habang pinupunasan ko ang kanyang paboritong tasa ng kape para sa ikatlong beses ngayong linggo. Iyon na ang nakagawian, huhugasan, ang isang plato, isang tinidor, isang tasa, mga marka ng isa pang hapunang nag-iisa, ang kusina na dating puno ng ingay at halakhak ay ngayon ay parang isang malawak at hungkag na yungib. Naririnig ko pa rin sa aking isipan ang kanyang paghum habang nagluluto ng adobo, ang banayad na pag-ungol niya tuwing nakakalat ang aking dyaryo sa hapagkainan. Maingat kong inilagay ang tasa sa patungan. Ang kalahati ng World's Best Grandma na disenyo ay kupas na sa pagkakahawak. Isang dambana ito sa mas masasayang panahon. Ang paghinig ng refrigerator ay parang isang malungkot na awit at ang pinto nito'y puno ng mga lumang larawang nakadikit ng magnet mula sa mga lugar na pinangakong pupuntahan namin ni Margaret. Ang aking paningin ay napako sa larawan ni Rick noong graduation niya sa high school. 17 anyos, ngumingisi sa kanyang toga at niyakap ni Margaret. Iyon ay bago ang mga away, bago ang problema sa pera, bago ang katahimikan, bago ang trahedyang sumira sa aming pamilya at nagtulak kay Rick na sisihin ako magpakailanman. Ang masakit na ring ng telepono ay pumutol sa aking pagmumuni-muni. Ang aking basang mga kamay ay nagmadaling punasan ang tuwalya. Ang receiver na nakasabit sa dingding ay malamig sa aking palad. Napatigil ako nang makita ang numero sa caller ID. Rick. 1 taon ng katahimikan ang bumalot sa amin. Ang huli naming pag-uusap, nagalit siya at umalis nang hindi ko siya mautangan para sa kanyang malaking oportunidad sa negosyo. Pero alam kong ang tunay na dahilan ay mas malalim, ang sama ng loob. Hello? Iyon ang tanging naisambulat ng aking lalamunan. Dad. Ang boses ni Rick ay may bahagyang pag-aalangan tulad noong bata pa siya at may nasirang mahalagang bagay. Ako ito. Rick, hindi kita inaasahan. Alam kong napakatagal na. May pagitan. Naririnig ko ang kanyang paghinga. Masyadong matagal. Kumusta ka na, anak? Maayos ako. Talagang maayos. Si Emma at ako. Napag-usapan namin at napagtanto naming miss na miss ka na namin. Kaming dalawa. Miss na namin ang pakiramdam ng may pamilya. Ang salitang pamilya ay parang hanging bigla na lamang napadpad sa silid. Isang bagay na dating namin. Miss na miss ko rin ang aking pag-amin na nagulat sa katapatan ng aking sariling boses. Dad, mag-consider ka ba na dumalo sa hapunan ngayong gabi? Si Emma, nagluluto ng pot roast na paborito mo at pwede tayong mag-usap, talagang mag-usap tulad ng dati. Tumingin ako sa larawan ng pamilya sa tabi ng aking silya. Si Rick, si Emma, si Margaret, at ako sa kanilang kasalan. Ang sabi ni Margaret, nagkakasundo rin ang pamilya sa tamang panahon. Ngayong gabi, parang may umiwas sa aking boses. Alam kong biglaan, pero nagsimula na si Emma at ayaw na naming maghintip. Nasayang na ang napakaraming oras. May pag-aming nakita ako sa kanyang mga mata, isang kahinaang naalala ko noong siya'y musmos at takot sa kulog. Anong oras? 7:30. Iti-text ko sa iyo ang address. Lumipat kami sa Montclair noong nakaraang taon. Montclair, isang napakamahaling lugar. Ngunit ang ambisyon ni Rick ay laging umaabot sa langit. Pupunta ako, anak. Salamat, Dad. Pahina ang kanyang boses. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, ako'y naupo sa dumidilim na silid, hawak ang larawan ng pamilya. Ngumiti si Margaret mula sa nakabalangkas na papel at parang narinig ko ang kanyang bulong. Panahon na, Jonathan. Panahon na para umuwi. Itinabi ko ang larawan at tumayo na may layuning hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Mamayang gabi, ibabalik ko ang aking anak. Sa itaas, ang aking silid tulugan ay parang museo ng alaala. Ang mga bote ng pabango ni Margaret ay nakahanay pa rin sa kanyang aparador.
Binuksan ko ang aking aparador at hinanap ang aking navy suit na nakabitin sa loob ng plastik. Ang tela ay makapal sa aking mga daliri. Isang wool blend na ipinilit ni Margaret noong ipinanggulat niya ito sa akin para sa graduation ni Rick. Kailangan mo ng magandang damit para sa mga importanteng okasyon, anya, na inaayos ang mga lapel. At ang pagtatapos ng ating anak ay isang mahalagang okasyon. Ang mainit na tubig sa shower ay nagpapaluwag sa aking mga kalamnan. Nang ako'y mag-ahit, tiningnan ako ng aking refleksyon sa salamin. May mga mata na puno ng pag-asa. Kailan ako tumanda ng ganito? Hinawakan ko ang bote ng kolono ni Margaret sa ibabaw ng banyo, Chanel No. 5, ngunit hinawakan ko ang aking aftershave. May mga alaala na masyadong mahal para gamitin. Nakabihis na, tiningnan ko ang aking sarili. Ang suit ay medyo maluwag, ngunit maayos pa rin. Kumuha ako ng isang bote ng matandang whiskey mula sa cabinet, isang handog na pangkapayapaan. Umugong ang aking telepono, isang text mula kay Rick, 247 Elmwood Drive, Montclair. Hindi na ako makapaghintay na makita ka, Dad. Tumawag ako ng Uber. Sa pagmamaneho papunta sa Montclair, pinanood ko kung paano nagbago ang tanawin, mga bahay na lumalaki, mga damuhan na nagiging perpekto, mga driveway na lumalawak. Nang tumigil ang Uber, ako'y napatigil sa pagtingin. Nakatayo ako sa harap ng isang bahay na parang nasa magasin. May mga haliging bato, mga halamang pinalaki ng artipisyal, at isang fountain sa gitna ng bilog na daanan. May nakatambad na Mercedes at BMW. Paano nagawa ng aking anak na mamuhunan sa ganitong karangyaan? Bago ako makapagbel, ang malaking pintuan ay bumukas. Isang katulong na may magiliw, ngunit may kalabuan na mga mata ang nagngiti. Mr. Miller, ako si Maria. Tuwang-tuwa si Mr. Rick at Miss Emma na narito ka. Pumasok ako sa isang bulwagan na mas malaki pa sa aking buong sala. Marmol, kristal at mga orihinal na pintura. At pagkatapos, lumabas si Rick, nakasuot ng mamahaling damit, nakangiti, ngunit may kaba sa kanyang yakap. Ang ganda mong tingnan, Dad. Lumapit si Emma na nakabarong sutlang damit. Jonathan, ang ganda mo. Napakasaya naming narito ka. Napangiti ako, nabighani sa karangyaan, ngunit may kakaibang pakiramdam. Ang ganda ng bahay ninyo. Swerteng negosyo lang, mabilis na sagot ni Rick, at ang kanyang pagtawa ay parang pilit. Ngunit wala na akong choice, nandito na ako. At nais kong maniwala. Nais kong maniwala na, tulad ng sinabi ni Margaret, ang pamilya ay nagkakasundo rin sa wakas. Isang alaala ang kumutkot sa aking isipan habang papasok ako sa tila napakalaking bahay, ang huling away namin ni Rick. Hindi lang tungkol sa pera, tungkol iyon sa pangako. Sa ilalim ng mga ilaw ng kristal, naalala ko ang mga salitang binitawan niya. Ayaw mong riskyohan ang pera mo, Dad, pero riskyohan mo ang pagsisikap ko? Ngayon, ang karangyaang nakapaligid ay parang isang hindi mapapaniwalaang sagot sa tanong na iyon. Halika, Dad, ipakilala ko sa iyo ang bahay. Ani Rick na may pagmamalaking hinawakan ang aking balikat, ipinasyal niya ako sa isang silid tanggapan na may apuyang, isang libraryang puno ng mga aklat na mukhang hindi nababasa, at isang sala na may pianong grand. Sa bawat hakbang, lalong lumalim ang aking pagdududa. Paano nagawa ng isang taong nalulong sa sugal at may malaking utang na magtayo ng ganitong kayamanan sa loob lamang ng isang taon? Ang ganda ng lugar mo, Rick. Talagang kahanga-hanga. Salamat, Dad. Sinuwerte lang talaga ako sa real estate. Muli, iyon ang pabalang sagot. Napansin kong umiwas ang kanyang tingin. Bumalik kami sa dining room kung saan nakahanda na ang hapunan. Ang bawat kubyertos ay nakalagay ng may perpektong distansya. Si Emma, na nakangiti ngunit may matalim na tingin sa kanyang mga mata, ang unang nagsalita. Jonathan, sabi ni Rick, mahilig ka raw sa pot roast. Sana ay magustuhan mo ang luto ko. Siyempre anak, napakabait mo na naalala mo iyon. Ngunit sa aking isipan, nagtaka ako. 3 beses pa lang kami nagkikita
at hindi ko maalala na napag-usapan namin ang tungkol sa aking paboritong pagkain. Umupo kami. Agad na inilapag ni Rick ang bote ng whiskey na aking dala. Tara Dad, tikman natin ito para sa ating muling pagsasama. Puno niyang ininom ang kanyang baso. Ako bilang pasunod ay uminom din. Ang lasa ay mahusay, malambot at mabango. Ngunit may kakaibang kapaitan sa dulo, isang bagay na hindi ko matandaan sa whiskey na iyon. Sa pamilya, sabi ni Emma, na itinaas ang kanyang baso ng alak. Sa inyong dalawa, tugon ko. Habang kumakain, naging mabilis at masigla ang usapan. Si Rick ay kwento ng kwento tungkol sa kanyang mga negosyo, ngunit puro pangkalahatan. Si Emma naman ay tila interesado sa aking mga restoran. Jonathan, balita ko 7 restoran na ang iyong naipundar. Kamangha-mangha iyon. Paano mo nalalaman kung kailan mag-e-expand? Bahagi ng instinto anak at tiwala sa mga tao. Pero siguradong nakakapagod din. Hindi ka ba nag-iisip magretiro, magpahinga? Ang tanong na iyon ay parang malamig na tubig sa aking mukha. Tiningnan ko si Rick na tila napaka-interesado sa kanyang pagkain. Ang negosyo ang buhay ko, Emma. Iyon ang naging legacy naming mag-asawa. Oo, naintindihan ko. Ngumiti siya. Pero dapat ay may plano ka para sa hinaharap, di ba? Para kung sakali. Bigla kong naramdaman ang pagkahilo. 2 baso pa lang ng whiskey ang aking naiinom, ngunit parang 6. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila lumiliwanag at kumukupas. Napatunganga ako sandali. Dad, okay ka lang? Agad na tanong ni Rick. May bahagyang pag-aalala sa kanyang boses o kaya ay pagmamadali. Oo anak, siguro ay napagod lang ako sa biyahe. Uminom ka pa, ani Emma, na mabilis na pinuno muli ang aking baso. Nakakatulong ito para makarelax. Ngunit habang patuloy ang hapunan, lalong lumala ang aking pakiramdam. Ang mga tanong nila ay naging mas direkta. Dad, nasaan na ba ang mga titulo ng mga lupang kinatatayuan ng mga restauran mo? Tanong ni Rick na parang walang mali siya. Dapat ay nasa safe ka na lugar yan. Oo, nakadeposito sa bangko. Maganda iyan, pero mas mainam kung may kopya ka rin dito sa isang secure na lugar. Baka kailanganin mo ng attorney para ayusin ang mga dokumento. May kilala ako. Naramdaman ko ang isang malakas na pulso sa aking sentido. May mali. Ang sobrang init na pagtanggap, ang mga tanong tungkol sa pera at dokumento, ang bigla at di maipaliwanag kong pagkahilo. Tumingin ako kay Maria na tahimik na nagliligpit ng mga plato. Sa isang saglit, nagkrus ang aming mga mata. At sa mga sandaling iyon, nakita ko ito, isang matinding babala, isang mabilis na pag-iling, isang tingin sa pintuan ng kusina, saka mabilis na lumingon. Ang aking puso ay biglang bumagsak, naisip ko ang text message, naisip ko ang babala, at sa gitna ng karangyaan at ng mga nakangiting mukha ng aking pamilya, naramdaman ko ang isang kakatuwang panganib. Biglang umugong ang aking telepono sa aking bulsa. Sandali lang, anya, at hinugot ko ito. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero, ngunit iba ito sa nauna. Ang whiskey, may lason, mag-ingat sa mga dokumentong pipirmahan, magtungo sa banyo, at hintayin ang susunod na mensahe. Huwag kang pipirma ng anuman. Nang tingnan ko ang aking baso, nakita ko ang maliliit na kristal na hindi natunaw sa ilalim. Hindi iyon whiskey. Nilingon ko si Rick at Emma. Ang kanilang mga ngiti ay nanatili, ngunit ngayon ay nakikita ko na ang bakas ng panlilinlang sa likod ng mga iyon. Anong meron, Dad? Tanong ni Rick. May bahagyang pag-aalala sa kanyang tinig o kaya'y pagkaabala. Wala, sagot ko, na itinago ang aking pag-aalala. Si Miguel lang mula sa restaurant. May tanong lang tungkol sa delivery. Maaari ba akong gumamit ng CR? Siyempre, Dad, sabi ni Emma, na may masyadong masiglang ngiti. Nandun sa hall, bilis ha, ihahain na ni Maria ang dessert. Tumayo ako, sinikap na huwag magpakita ng pagkahilo. Ang mga paa ko ay parang cotton. Alam kong kailangan kong magpanggap, magpakita na wala akong alam. Ngunit sa loob-loob ko, nagngangalit na. Ang piging ng muling pagsasama ay naging isang bitag,
at ang aking sariling anak ang naghukay ng hukay para sa akin. Nang makaalis ako sa dining room, parang lumapot ang hangin sa paligid ko. Ang mga ilaw sa hall ay tila umiikot at kailangan kong sumandal sa malamig na dingding na marmol para manatiling patayo. Ang mensahe sa aking telepono ay parang kumakalimbang sa aking isipan, may lason. Itinulak ko ang pintuan ng banyo at isinara ito. Ang aking mga kamay ay nanginig habang hinuhugasan ko ang aking mukha ng malamig na tubig, sinusubukang palisin ang pagkahilong dulot ng lason. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin, isang lalaking may uban na, malalim na ang mga guhit sa mukha at puno ng takot. Anak ko, bakit? Biglang umugong muli ang aking telepono. Isa na namang mensahe mula sa parehong hindi kilalang numero. Hindi ka ligtas. Lumabas ka sa pintuan sa kusina. Si Maria ang nag-abot ng mensahe. Magmadali. Si Maria? Ang katulong. Iyon ang paliwanag kung bakit tila may babala sa kanyang mga mata kanina. Walang oras para mag-isip. Binuksan ko ang pintuan ng banyo nang dahan-dahan at tumingin sa hall. Walang tao. Ang mga boses ni Rick at Emma ay naririnig mula sa dining room na may halong pag-aalala. Nasaan na kaya si Dad? Ang tagal niya, wika ni Emma. Baka nahihilo pa rin, hintayin natin, sagot ni Rick. May bahagyang inis na sa kanyang boses. Tumakbo ang aking puso. Alam kong may limitadong oras lamang. Sa halip na pumunta pabalik sa dining room, tumungo ako patungo sa kusina. Nakita ko si Maria doon, naglilinis ng mga kagamitan. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumingon at tumango patungo sa isang pintuan sa likuran. Lumabas ka riyan, Mr. Miller, bulong niya na may matinding takot sa kanyang mga mata. Diretso lang, may pintuang palabas sa hardin. Takbo na. Maria, salamat. Wala nang oras. Sila Ricky, desperado na sila. May mga taong pinagkakautangan siya, mga mapanganib. Lalabas sila para hanapin ka. Tumakbo ako palabas ng kusina, dumaan sa isang maliit na hardin at nakarating sa isang bakod. Buti na lang at hindi ito mataas at may hawakan. Mabilis akong umakyat at lumapag sa kabilang side. Naroon ako sa isang tahimik na kalye sa Montclair, malayo na sa maluhong bahay na yon. Nanginginig, hinugot ko ang aking telepono at agad na tumawag ng Uber. Habang naghihintay, tumawag ako sa numerang nag-text sa akin. Bumukas ang linya pagkatapos ng ilang ring. Mr. Miller? Isang babaeng boses ang lumabas, ang boses ni Maria. Ligtas ka na ba? Opo, Maria. Nasa labas na ako. Salamat. Ngunit, ano ba talaga ang nangyayari? Humugot siya ng malalim na hininga. Si Mr. Rick. Malaki ang utang niya sa mga loan shark. Milyon-milyon, binantaayan na siya. Ang plano nila ni Miss Emma ay drogaan ka para pirmahan mo ang mga papeles ng mga restoran mo. Ililipat sa pangalan nila. Pagkatapos ipagbibili nila ang lahat para bayaran ang utang. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang whiskey, opo, may hinalo silang gamot. Zetra something ang tawag. Pinapalakas nito ang tama ng alak. Pagkatapos, hindi mo na maalala ang mga pipirmahan mo. Maria, bakit mo ako tinulungan? Malaki ang peligro para sa'yo. Kasi, tama po iyon, ang sagot niya na may tibay sa kanyang boses. Narinig ko po kung paano nila pinagplanuhan ito. Parang wala lang sa kanila nasasaktan nila ang sarili nilang ama. Nakita ko po kung paano mo tratuhin ang mga empleyado mo sa mga restoran. Mabuti kang tao, hindi kayo dapat ginaganito. Biglang may tumunog na busina. Dumating na ang aking Uber. Maria, sabihin mo sa akin kung saan kita pwede makita. Hindi kita pababayaan. Baka po maubusan na ako ng oras, Mr. Miller. Baka mamaya ay magalit na sila. Mag-ingat po kayo. Huwag kayong magtiwala kahit kanino. Babalikan kanila. Bago ko pa man mahiling na magkita kami, nag-sign off na siya. Sumakay ako sa Uber at habang paalis na kami, nakita ko mula sa malayo ang bahay ni Rick. May mga anino ng dalawang tao na nagmamadaling lumabas at tumingin sa magkabilang direksyon. Si Rick at Emma. Nalaman na nilang wala na ako.
Naramdaman ko ang isang matinding panghihinayang at galit. Ang piging na dapat ay simula ng pagpapatawad ay naging huling hapunan ng aming pagsasama. "Sir, saan ang address?" tanong ng driver. Tiningnan ko ang aking telepono. May mga missed call at text mula kay Rick. "Rick, Dad, nasaan ka? Nag-aalala kami." "Rick, Dad, may importante akong sasabihin sa iyo. Halika ka muna dito." Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, alam ko na ang katotohanan. Ito ay isang bitag na inihanda ng aking sariling anak. "Sa precinct ng pulis," sagot ko sa driver na may determinasyon sa aking boses. "Dalhin niyo po ako sa pinakamalapit na police station." Habang tumatakbo ang sasakyan palayo sa Montclair, isa lang ang tumatakbo sa aking isipan. Ang laban ay hindi pa tapos. At ngayon ako na ang may unang hakbang. Ang ingay ng police station ay parang isang malayong kulog. Mga nagtatalakang mag-asawa, mga lasing na nagwawala, at ako, isang ama na naghaharap ng reklamo laban sa kanyang sariling anak. Sa aking palad, hawak ko ang aking telepono, ang ebidensya ng mga text mula sa hindi kilalang numero at kay Rick. "Mr. Miller, maaari niyo bang ulitin kung ano ang eksaktong nangyari?" Ang tanong ni Detective Ramirez, isang babaeng may matalim at maamong mga mata. Isinalaysay ko muli ang lahat. Ang paanyaya, ang hapunan, ang pagkahilo, ang mga text na babala, ang pagtaka sa tulong ni Maria, ang nakagigimbal na katotohanang ibinunyag sa telepono. At sigurado po kayo na ang babaeng tumulong sa inyo ay si Maria Gonzalez, ang kasambahay ng inyong anak? Opo. Kanyang boses ang narinig ko at siya ang nagpakita sa akin ng daan palabas. Tumango ang detective. "May sapat na tayo para magsagawa ng aresto para sa attempted poisoning at conspiracy." Ngunit, Mr. Miller, ang pinakamahalagang bahagi ng ebidensya, ang iniinom ninyong whiskey, ay nandoon pa rin sa bahay. Tumikhim ako. "Alam ko po. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong bumalik." Tumalikod ang detective. "Bumalik? Mr. Miller, hindi ko kayo maire-rekomenda na gawin iyon, mapanganib." "Hinihiling ko po ito," ang mariin kong sabi. "Kailangan kong harapin ang aking anak at kailangan ninyo ng ebidensya. Kung hindi ako babalik, malamang na itapon nila ang baso at wasakin ang lahat ng ebidensya, magkakaroon sila ng oras para magtago." Huminga ng malalim si Detective Ramirez. "Kung papayagan ko man kayo, hindi kayo papasok na mag-isa. May mga operatibo kaming nasa lugar na. Kami ang unang papasok pagkatapos ninyo. Ang inyong trabaho ay ang magpapanggap na wala kayong alam. Istol sila. Huwag kayong iinom ng kahit ano. At sa unang sinyalis ng panganib, dumapa kayo." Sumakay ako sa patrol car pabalik sa Montclair na may 2 plainclothes na pulis na nakasunod sa isang hiwalay na sasakyan. Ang puso ko ay parang martilyo sa aking dibdib. Sa aking isipan, hindi ko maiwasang maalala ang batang si Rick. Ang ngiti niya noong una siyang makasakay ng bisikleta, ang pagmamalaki niya nang makapasa siya sa kolehiyo. Paano nagawa ng batang iyon na planuhin ang pagpatay sa kanyang sariling ama? Nang marating namin ang bahay, ang lahat ay tila mas tahimik kaysa sa nauna. Itinuro ng driver kung saan ako bababa. "Kami ay nasa likod mo, Mr. Miller. Good luck." Lumakad ako pabalik sa malaking pintuan. Para akong nahihirapang huminga. Bago ko pa man maibuton ang doorbell, biglang bumukas ang pintuan. Si Rick ang nasa kabilang lado, namumutla, nagugulumihanan at galit. "Dad, saan ka nagpunta? Akala namin ninakaw ka na o ano?" Pabulong na halos maiyak na sabi niya. Hawak niya ako sa bisig at hinila ako papasok. "Pasensya na anak, biglaan akong nahilo at nangangayayat. Akala ko mamamatay na ako. Naglakad-lakad ako para huminga ng sariwang hangin. Naligaw ako." Pumasok si Emma. "Jonathan, buti naman at ligtas ka. Grabe, sobrang nag-alala kami." Ngunit sa likod ng kanilang pag-aalala, nakikita ko ang takot. Ang takot na nabisto na sila. "Pasensya na talaga. Pwede ba akong umupo?" Nanghihina pa rin ako. "Siyempre, Dad," agad na sabi ni Rick. "Tara, balik tayo sa dining room. Nandyan pa ang whiskey mo. Baka makaginhawa sa'yo." Eto na, ang pagkakataon na hinihintay nila. Sumunod ako sa kanila pabalik sa dining room.
Ang baso kong may lamang whiskey ay nandoon pa rin, hindi nagalaw. Tumingin ako kay Rick at Emma. Parehong nakangiti, ngunit ang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. "Tara, Dad, tapusin natin ito," ani Rick, na iabot sa akin ang baso. Sa sandaling iyon parang nag-clear ang aking pag-iisip. Tiningnan ko si Rick ng diretso sa mata. "Anak, bago ako uminom, may gusto akong sabihin sa'yo." "Ano yun, Dad? Uminom ka muna." "Hindi. Mahalaga ito." Inipit ko ang baso sa aking mga palad. "Naalala mo ba nung bata ka, laging sinasabi ng iyong ina na ang katapatan ang pinakamahalagang bagay sa isang tao?" Napatingin si Rick kay Emma na biglang naging tense. "Oo naman, Dad. Pero..." "At naalala mo ba ang huling away natin? Hindi lang yun tungkol sa pera, tungkol yun sa pangako. Pangako na gagawin mo ang tama, kahit mahirap." "Dad, ano bang pinagsasabi mo? Uminom ka na." "Rick," ang sabi ko, na dahan-dahang inilapag ang baso sa mesa. "Alam ko." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. "Alam mo ang ano?" panghina ni Emma. "Alam kong may hinalo kayo sa whiskey ko. Alam kong may mga dokumentong nakahanda sa isang kwarto, naghihintay na lang na pirmahan ko. Alam kong may malaki kayong utang at ginusto ninyong ipagkanulo ang inyong ama para lang malutas iyon." Pumutok ang galit ni Rick. "Gago ka. Nag-iisip ka lang ng kung ano-ano dahil lang nalasing ka. Walang lason dyan." Itinuro ko ang baso. "Kung walang lason dyan, inumin mo." Biglang nanlumo si Rick. Si Emma ay nagsimulang mangatog. "Dad, hindi mo naiintindihan." Nagsisimula na si Rick, balik sa pagmamakaawa. Naiintindihan kong pinili mong sirain ang pamilyang ito, at ngayon panahon na para harapin mo ang mga konsekwensya." Sa eksaktong sandaling iyon, may kumatok ng malakas sa pintuan. "Pulis! Buksan ang pintuan!" Gulo. Si Rick ay sumubong pasara ng pintuan ng dining room, ngunit huli na ang lahat. Bumagsak ang pangunahing pintuan at papasok ang mga pulis na pinamumunuan ni Detective Ramirez. "Richard Miller at Emma Miller, ikinukulong kayo sa salang pagtatangka ng paglalason at konspirasi, karapatan ninyong manahimik." Habang ipinaposas si Rick, hinarap niya ako. Ang galit at sama ng loob sa kanyang mga mata ay hindi ko malilimutan. "Dad, paano mo nagawa ito sa akin? Ina ako! Ina ako!" Tumingin ako sa kanya na puno ng hapdi at panghihinayang. "Hindi, anak. Ang ginawa ko ay pagmamahal. Pinigilan kitang gumawa ng isang bagay na hindi mo na maibabalik pa." Habang inaalis sila ng mga pulis, naiwan akong nakatayo sa gitna ng napakagandang dining room. Ang baso ng poisoned whiskey ay nakatayo pa rin sa mesa, isang malinaw na simbolo ng kung gaano kalalim ang pagkakasira ng aming pamilya. Lumapit si Detective Ramirez. "Mr. Miller, kailangan naming kunin ang baso at ang mga dokumento bilang ebidensya. Malakas ang kaso natin." Tumango lang ako. Wala na akong masabi. Sa labas, ang mga ilaw ng patrol car ay nagpinta sa mga dingding ng bahay ng mga kulay ng katotohanan at katarungan. Ngunit sa gabi na iyon, ang katarungan ay ramdam na parang isang napakabigat na pasan. Ang mga ilaw ng patrol car ay humupa na at ang malapalasyong bahay sa Montclair ay nalulona ng dilim. Naiwan akong nakatayo sa tahimik na labas na parang isang tauhan sa isang dula na hindi alam kung saan pupunta pagkatapos ng tapos na ang palabas. May dumaang taxi at iginiya ako ng driver pauwi sa Brooklyn. Sa mahabang biyahe, wala akong nagawa kundi tumitig sa bintana. Hindi ako umiyak. Wala na yatang natitirang luha. Kinabukasan, ang aking bahay sa Brooklyn ay tila iba. Parehong pamilyar at dayo. Ang mga larawan ni Rick at Emma sa refrigerator, ang ngiti nila noong kasal, ang selfie namin sa unang buwan ng pagsasama ay tila nagsisigaw. Isinara ko ang mga ito sa isang drawer. Hindi ko kayang itapon, ngunit hindi ko rin kayang harapin araw-araw. Nang mga 10:00 ng umaga, tumawag si Attorney Cruz. "Jonathan, malakas ang ebidensya.
lalo na't nakumpirma ng toxicology report na may zetralium ang whiskey. Si Rick at Emma ay hindi makakalabas habang naghihintay ng paglilitis. Maghanda ka, magiging mahaba at masakit ito. Salamat, Ati. Gawin natin ang dapat gawin. Pagkatapos ng tawag, isa lang ang tumatakbo sa isip ko, si Maria. Nahanap ko ang numero niya sa tulong ng detective. Nang tumunog, halata ang takot sa kanyang boses. Hello? Maria, ito si Jonathan Miller. Mr. Miller, kumusta po kayo? Nandito pa po ako sa bahay ng kapatid ko. Natatakot po akong bumalik sa Montclair para kunin ang aking mga gamit. Wala ka nang babalikan pa ron, Maria. Nandito ako para tulungan ka. Mayroon akong alok sa iyo. Nagkita kami sa isang kwiyetong coffee shop sa Queens. Si Maria ay mukhang pagod, ngunit may paninindigan sa kanyang mga mata. Maria, simula ko, sinagip mo ang aking buhay. Hindi lamang ang aking kabuhayan, kundi ang aking dangal. Wala akong sapat na salita upang pasalamatan ka. Tama lang po ang ginawa ko, Mr. Miller. Alam ko, kaya't nais kong ialok sa iyo ang isang bagay na higit pa sa pasasalamat. Isa itong oportunidad. Ang aking pinakabagong restaurant sa Crown Heights ay nangangailangan ng isang bagong manager. Isang taong may tibay ng loob at integridad. Nais kong ikaw ang magmana ng posisyong iyon. Napaiyak si Maria. Manager? Mr. Miller, ako po ay isang kasambahay lamang. Wala po akong kaalaman sa pagmamanage. Natutunan ng lahat, Maria. Ang katapatan ay hindi natututunan. Iyan ang mahalaga. Bibigyan kita ng kompletong pagsasanay. Isang magandang sweldo, benepisyo at isang bahagi ng kita pagkatapos ng isang taon. Ito ay isang tunay na pagkakataon para sa iyo at sa iyong pamilya. Pumayag siya nang may pagdudula at lubos na pasasalamat. Nakatakda kaming magkita sa Crown Heights Restaurant sa Lunes. Dumaan ang mga araw. Ang mga balita tungkol kay Rick at Emma ay lumala. Sinubukan ni Rick na tumawag sa akin sa bilangguan, ngunit hindi ko sinagot. Alam kong maririnig ko lamang ang panlilinlang at pagsisising huli na ang lahat. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga file ni Margaret sa attic, natagpuan ko ang isang lumang notebook. Sa loob nito, may nakasulat sa kanya. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang dugo. Ito ang mga taong handang tumayo para sa iyo, kahit na ang mundo mo'y gumuho. Parang direktang mensahe iyon sa akin. Sa Lunes, nang dumating si Maria para sa kanyang unang araw ng pagsasanay, nakangiti at determinado, naramdaman ko na may pag-asa pa. Mr. Miller, sabi niya, ipapangako ko pong pagbubutihin ko ito. Alam kong gagawin mo, Maria, at tawagin mo na lang akong Jonathan. Habang nagtuturo ako sa kanya ng mga pangunahing kaalaman sa negosyo, napansin kong natural ang kanyang hilig sa pag-aasikaso sa mga tao at ang kanyang matalas na pangunawa. Dahan-dahang nagsimulang maghilom ang aking puso. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil nakikita ko na ang pagkakataon na gumawa ng mabuti mula sa kasamaan. Isang buwan matapos ang hapunang iyon, dumalo ako sa isang preliminary hearing. Mula sa likod ng courtroom, tiningnan ko si Rick. Nakaposas, payat at galit. Nang magkatinginan kami, wala na akong naramdamang puot. Tanging kalungkutan, isang malalim, malungkot na pagtanggap. Lumabas ako ng courtroom at huminga ng malalim na sariwang hangin. Tumawag ako kay Maria para alamin kung maayos ang takbo ng restoran. Maayos po lahat, Mr. John. May problema sa delivery ng karne pero naayos ko na po. Ngumiti ako. Sabi ko sa iyo, natural ka para dito. Bumalik ako sa aking tahanan sa Brooklyn. Sa wakas, inilabas ko ang larawan ni Rick mula sa drawer at inilagay ito ulit sa aparador kasama ng iba pang mga alaala. Hindi para sa araw-araw, ngunit bilang paalala na ang pagmamahal ng isang ama ay hindi nawawala kahit na ang tiwala ay nasira na. Ang katotohanan ay hindi nagdala ng kagalakan, nagdala ito ng kapayapaan, isang mahirap ngunit totoong kapayapaan. At sa bagong umagang iyon,
Habang pinapanood ko ang liwanag ng araw sa ibabaw ng mga brownstone ng Brooklyn, naramdaman ko na nakatayo pa rin ako. Nasugatan, ngunit hindi natalo. At sa pagdating ni Maria, mayroon na namang nagsimulang magbagong buhay. Natutunan kong ang pamilya ay maaaring mawasak, ngunit ang pag-asa ay maaaring magsimula muli sa mga di inaasahang pagkakaibigan at sa lakas ng loob na gawin ang tama, gaano man ito kasakit. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pindutin ang like sa video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga saloobin tungkol sa kwentong ito sa mga komento.